Good morning sa ating lahat. Nabati nyo na ba yung katabi ninyo? Ng good morning. Amen. Tignan nyo muna yung mga katabi ninyo. Mukhang di nyo pa ata tinitingnan yung mga katabi ninyo. Kaliwat kanan, tingnan ninyo. Pag yung sa kanan mo, wala. Sa kaliwa ka lang tumingin. Okay. Handa na kayo? Nasa lesson 2 pa rin tayo at nasa part 5 na tayo. About growth you can't fake. Sa part 1, nakafocus tayo sa faith. Part 2, nakafocus tayo sa love. Part 3, nakafocus tayo sa hope. Part 4, fruitfulness at sa character. Ngayon naman, ang sign number 5, spirit-filled life. Dito na natin makikita kung ano talaga ang itsura ng spiritual growth. Nag-grow ka sa faith, nag-grow ka sa love, nag-grow ka sa hope, dumadami ang bunga mo, nakikita sa iyong karakter, at ang tinatawag nating spirit-filled life. Ngayon, ang point number 5, ang spirit-filled life or tinatawag nating infilling of the Holy Spirit, ito ang madalas na nami-misinterpret ng maraming Christians. Pero bago tignan natin ang salitang infilling of the Holy Spirit, unang titignan natin dyan is the indwelling of the Holy Spirit. Madalas kong ine-explain ito pero para sa mga baguhan at sa mga hindi pa nakarinig ng teaching ng difference between the indwelling and infilling of the Holy Spirit, mahalaga na maintindihan ninyo ito para hindi magkagulo-gulo every time na binabasa ninyo ang Bible at marinig ninyo ang teaching patungkol sa indwelling and infilling of the Holy Spirit. Ang indwelling of the Holy Spirit ay minsan lang ito mangyari, forever na ito. Anong ibig kong sabihin? Ganito. Kapag ang isang tao nanampalataya kay Jesucristo, that moment, pananahanan na siya ng banal na Espiritu. At ang sabi ng Bible, in John chapter 14, verse 16, ang pananahan ng Holy Spirit ay forever. So it means, sa ating mga mananampalataya, hindi umaalis ang Holy Spirit. So ano ang purpose ng indwelling of the Holy Spirit? Ang purpose ng indwelling of the Holy Spirit, ito ay ang selyo ng Diyos na tayo ay pagmamay-ari ng Panginoon. At mababasa natin yon in Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. So, kapag nanampalataya ka, pananahanan ka na ng Holy Spirit. Ito'y tanda na pagmamay-ari ka ng Diyos at hindi lamang yon. Sinabi mismo sa verse 14 ng Ephesians chapter 1 na ito'y para sa ating or assurance ng ating inheritance dahil mayroon tayong hinihintay na inheritance. So ang tatak ng Diyos na katibayan, katunayan na mapapa sa atin ang ating inheritance ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Okay? So maliwanag na yan. Kapag nanampalataya ka, nasa iyo na ang Holy Spirit. Ang tawag yan ay indwelling of the Holy Spirit. At yan ay mananatili na magpakailanman under the new covenant according sa John chapter 14 verse 16. Mananatili ang Holy Spirit magpakailanman. Kapag ikaw ay nanampalataya, ang sabi ng Bible na hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng banal na Espiritu? Kaya nga, ang isa sa mga title ng Holy Spirit ay Holy Spirit. Kung ano nyo, nananahan sa atin ang banal na Espiritu. So, hindi bad spirit ang nasa iyo. Minsan, ang tanong ay, paano po yung mga napoposes ng evil spirit? Napoposes ba ang mga mananampalataya ng evil spirit? Hindi. Bakit? Dahil ikaw ay pinananahanan na ng Holy Spirit. So, maaaring sasabihin ng iba, meron po ako mga nakita, matatagal na sa church, workers pa, na possess ng evil spirit. Isa lang ibig sabihin nun, attender lang sa church, pero hindi pa nanampalataya kay Jesucristo. Maliwanag ba yon? Dahil
walang sino man may kakayanan na talunin ang Holy Spirit. Dahil ang sabi ng Bible, greater is He that is in us than he that is in the world. Sino yung tinutukoy niya na makapangyarihan, na mas makapangyarihan na nasa sa atin? In that context ng 1 John chapter 4 verse 4, walang iba kundi ang Holy Spirit. So hindi kaya ng evil spirit ang Holy Spirit. Kaya ang nasa sa atin na mga true believers, usapan rito, true believers, nasa atin na ang Holy Spirit at hindi kayang iposes ng evil spirit ang mga mananampalataya. Pero possible na ma-impluwensyahan ang mga mananampalataya ng mga maling katuruan at mga evil influences. Pero hindi kaya na maposes ang mga mananampalataya. Maliwanag ba? Okay. Ngayon, yan ay yung indwelling. Magkaiba ang indwelling sa infilling of the Holy Spirit. Ang indwelling, yun yung tinatawag nating permanent presence of the Holy Spirit sa lahat ng mga mananampalataya. Pero ang infilling ay dapat every day na ikaw ay mapuspos ng banal na Espiritu. Yun ang sabi mismo ng Bible in Ephesians chapter 5. Be filled with the Holy Spirit. Tuloy-tuloy, yun ang pinopoint niya. Na tuloy-tuloy nating maranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. So ano bang ibig sabihin kapag ikaw ay dapat mapuspos ng banal na Espiritu? Ilan sa inyo napuspos na ng galit? Pakitaas ang kamay. Lahat yung talagang as in sobrang galit mo. Taas ang kamay. Lahat ng mga napuspos na ng galit. Hindi ka puspos ng Holy Spirit nun. Anong pagkapuspos yon? Galit. Bakit ko nasabi kanina na maraming mga misinterpretation on infilling of the Holy Spirit? Kasi nga, maraming mga tao, ang kanilang interpretation based on their experiences, based on emotions, at based sa sinasabi ng iba, hindi sa sinasabi ng Bible. Babalik at babalik tayo, ang may final authority, ang mayroong final say, walang iba, kundi ang Word of God. So kapag sinabi na nating infilling of the Holy Spirit, hindi yung nanginig at natumba. Hindi yun ang ibig sabihin ng infilling of the Holy Spirit. Kapag sinabi nating infilling of the Holy Spirit, ang taong ito ay sumusunod kay Hesukristo. It's all about obedience to God's Word. So kapag sinabi natin, ang taong ito ay puspos ng Spirit ng Lord, sumusunod siya ng buo sa salita ng Diyos. At hindi lang hanggang roon. Babalik ulit tayo kung titingnan ninyo ang context ng Galatians chapter 5. Bago ang 22 to 23, binanggit doon ang gawa ng laman. Kaya maraming mga tao, makikita natin, doon sila napupuspos sa mga gawa ng laman. Pero pagdating sa 22 to 23, ang sabi yun, but the fruit of the Spirit. So, pino-point out ng fruit of the Holy Spirit is Christ-likeness. So, it's all about the character of Christ, ang attitude ng ating Panginoong Hesus. So, kapag sinabi na natin na Spirit-filled life, pagdating sa fruit ng Holy Spirit, nag-grow ka sa love, nag-grow ka sa joy, nag-grow ka sa peace. So napansin ninyo, yun yung pino-point out na sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi lang yun. Kung basahin natin in the book of Acts, nung matindi ang persecution at pagbabanta sa lahat ng mga mananampalataya, at nireport ito ni Apostle Peter at ni John kung ano ang pagbabanta ng mga leaders against sa Christianity. Anong ginawa ng mga mananampalataya? Sila'y nagpray. At anong sabi ng Bible? Sila'y napuspos ng banal na Espiritu. At papaano nalaman na sila'y napuspos ng banal na Espiritu? Nag-preach sila, pinroclaim nila ang mabuting balita with boldness. So, makikita na natin kung ano ang Spirit-filled life. Kasama dyan ang pag-share mismo natin ng salita ng Diyos with boldness. Kapag sinabi nating
puspos ng Spirit, hindi lang basta sumusunod siya sa salita ng Diyos, hindi lang basta siya nagogro sa fruit ng Spirit ng Lord, hindi lamang niya pinoproclaim ang Word of God with boldness, kundi, ano pa? Itinuturo nito na ang isang taong ito ay totally sold out kay Christ. Surrendered ang kanyang buhay kay Christ. Yun ang ibig sabihin ng Spirit-filled life. So kitang-kita mismo si Jesus Christ sa kanyang buhay. Ngayon, dito sa ating part 5, maliwanag na kapag nag-grow ang isang tao, nagmamature na siya, kitang-kita yan sa kanyang pagsunod. Hindi na siya nagiging selective. Kitang-kita na mismo ang bunga ng banal na Espiritu. Kitang-kita na rin ang kanyang pagsaserve sa mga mananampalataya at magre-reach out sa mga hindi mananampalataya. So, very obvious, hindi siya kayang i-fake. So, tingnan na natin ngayon ang ating main passage in Colossians chapter 1, verse 7 and 8. Sa verses 7 and 8 ng Colossians chapter 1, ipinakita mismo ni Apostle Paul ang panglimang sign ng spiritual growth na hindi kayang pekein ng tao. At dito sa dalawang verse na ito, kanyang ipinakita ang tatlong mahalagang principles, tatlong foundations ng Spirit-filled life. Kaya makikita na natin kung ano ang pundasyon ng isang taong puspos sa banal na Espiritu. Tignan natin. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who is also told us of your love in the Spirit. So tignan natin ngayon ang tatlong pangunahing pundasyon na itinuturo ng verses 7 to 8 patungkol sa Spirit-filled life. Number 1, grounded in the gospel. Kailangan ng isang tao ay rooted siya sa salita ng Diyos. Tignan natin, ang sabi ng verse 7 sa unang part, just as you learned it from Epaphras. Mayroong nagturo sa mga taga-Colosas. Sino ang nagturo sa kanila? Hindi si Apostle Paul. Tandaan ninyo, hindi pa nakapunta si Apostle Paul sa Colose. So, sino ang nagturo sa kanila? Walang iba kundi si Epaphras. Ang nagpasimula ng gawain o nagpasimula ng church sa Colosas ay walang iba kundi si Epaphras. At sino ang nagturo kay Epaphras? Ayon sa mga mag-aaral ng salita ng Diyos ay walang iba kundi si Apostle Paul. Saan na-meet ni Apostle Paul si Epaphras? Walang iba kundi nung si Apostle Paul ay pumunta sa Efeso. At nagturo si Apostle Paul ng 2 taon sa Efeso. Araw-araw yon sa Tyrannus, kung saan doon nagtuturo sa Apostle Paul, intentional niyang dinidisciple ang lahat ng mga bagong mananampalataya, at isa roon sa mga estudyante ni Apostle Paul ay walang iba kundi si Epaphras. Dahil ang sabi ng Bible, in just 2 years, ang buong Asia ay naabot ng gospel ng Panginoon. At kabilang sa province na yon ay walang iba kundi ang Colosas. At umuwi mismo si Epaphras para ituro din ang salita ng Diyos na natutunan niya sa paanan ni Apostle Paul. Ngayon, tignan ninyo. Ang sinabi ni Apostle Paul sa ating binasa, just as you learned it. Hindi ito galing sa mga strange vision and dreams. Hindi ito dagdag na mga rules dahil sa mga influences ng mga Gnostic or ng Gnosticism at ng ibang mga religion. Ngayon, sinasabi ng Apostle Paul, itong si Epaphras, siya ay grounded, siya ay founded ng salita ng Diyos. Rooted sa salita ng Diyos itong si Epaphras. At yun ang itinuro niya sa mga mananampalataya. Hindi kung ano-ano, kundi galing mismo sa teachings ni Jesus Christ. So, hindi lamang si Epaphras ang siyang rooted sa salita ng Diyos. Tandaan ninyo, siya'y nag-aral ng 2 taon sa paanan ni Apostle Paul. Everyday yon.
Araw-araw siyang dinidisciple ni Apostle Paul. Isa siya sa mga estudyante ni Apostle Paul sa Ephesus. Kaya anong ginawa ni Epaphras? Umuwi siya sa kanyang hometown at itinuro niya ang mabuting balita na ito. At araw-araw niya rin tinuturuan ang mga bagong mananampalataya na ito. Kaya sinabi ni Apostle Paul, just as you learned it. Then sumunod, from Epaphras. Hindi galing sa ibang teacher, dahil maraming mga false teachers that time. So, si Epaphras ay tagapagturo ng salita ng Diyos at sure ang kanyang mga teachings. Dahil tinuruan siya mismo ni Apostle Paul. Kaya, ano ang application ng point? Number 1, know the true gospel. Mahalaga sa atin na maunawaan mismo natin ang gospel. Sa panahon ngayon, katulad din sa Colossus, maraming mga influences ang mga false teachers. Sabi ng Gnosticism, kailangan nyo ng higher knowledge para kayo ma-save. Sabi ng Judaizer, kailangan ninyo ng dagdag na mga rules. Maging sa panahon ngayon, maraming mga tinatawag natin mga legalistic, na maraming mga churches na hulog sa legalism. Hindi lamang legalism, maraming mga churches na hulog sa emotionalism. Yan ang dalawang extreme, legalism and emotionalism. Hindi founded sa salita ng Diyos. Ang emotionalism nakafocus sa emotion, sa experience, sa opinion. Tandaan natin, ang barometer ng truth ay hindi ang opinion ng tao, hindi ang ating emotion, hindi ang ating experiences, kundi ang salita ng Diyos. Walang iba na batayan natin sa katotohanan. Ang foundation ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang Word of God. Hindi galing sa tradition, kundi galing sa salita ng Diyos. Hindi sa mga dagdag na mga rules, kundi galing sa salita ng Diyos. Ganon mismo ang ginawa ni Epaphras. Bagaman maraming nag-i-influence sa mga new Christians sa Colossae. Pero hindi siya pumayag na ma-influensyahan sila ng mga false teachings. Kaya, intentional niyang dinisciple ang mga bagong mananampalataya. Kaya alam ninyo, napakahalaga sa lahat ng mga mananampalataya, mag-aral talaga ng salita ng Diyos. And many times, kapag naririnig na natin ang mga salitang teachings, parang feeling natin, ay napaka-boring naman yan. Kaya maraming mga taong ayaw nilang umattend sa church na ang focus ay teaching. Gusto nila yung more on emotionalism. Gusto nila yung basta't yung mga preaching about success, about sa mga answered prayer, patungkol sa financial breakthrough. Yan yung patok na patok sa panahon ngayon. Ang ganong mga teachings, ang ganong mga preachings, hindi naka-focus sa kabuuan ng salita ng Diyos. Ang mga taong spirit-filled, puspos sa salita ng Diyos, sa teachings ni Jesus Christ. Kaya napansin ninyo, ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 28, yung sinabi niya na humayo kayo at gawin ninyong disipulo ko ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. So una, ituturo mo ang lahat ng mga ipinag-uutos, hindi lang ilan. Lahat ng ipinag-uutos ni Kristo. At hindi lang basta tayo naturuan ng salita ng Diyos, ang turo ni Christ ay turuan silang sumunod. So, hindi lamang hanggang head knowledge, kundi experiential knowledge. Yun yung pinag-aralan natin sa ating part 4, kasama doon ang experiential knowledge, na kung saan ia-apply natin ang salita ng Diyos. Kaya makita natin, ang mga taga-Colossae, hindi lamang sila basta rooted ng salita ng Diyos, kundi nilalakar nila, ina-apply nila ang salita ng Panginoon. So, ganun sana sa mga taga-New Life. Na dapat tayo ay hindi lang basta taga-aral ng salita ng Diyos, kundi ina-apply natin ang salita ng Diyos. Kapag hindi natin ina-apply ang salita ng Diyos, alam niyo nangyayari? Nagiging mayabang tayo. Kaya nga ang resulta ng head knowledge, ng walang experiential knowledge, ay kahambugan. Kaya kailangan i-apply natin ang salita ng Diyos. Pero nauuna sa lahat, maging rooted tayo sa salita ng Diyos.
Pangalawa na dapat natin gawin, share what you have learned. Katulad ni Epaphras. Nakilala niya ang Panginoon nung nagtuturo si Apostle Paul. At anong ginawa ni Apostle Paul? Isa siya sa mga intentional na disciple ni Apostle Paul. Sa 2 taon at araw-araw siyang tinuturuan. Kasama siya sa mga estudyante ni Apostle Paul. Hindi nag-end doon. Hindi nag-end sa Efeso. Hindi rin nag-end kay Epaphras. Umuwi si Epaphras sa kanyang hometown sa Colossae. At doon siya nag-start ng church. Ni-start niya ang gawain doon. Kung naalala ninyo ang isang, actually, dalawa yon na demonize, na pinuntahan ng Panginoong Hesus. Na kung saan itong mga na-demonize na ito, yung mga tanikala, parang sinulid lang sa kanila. Ang lalakas nila. Pero pinuntahan sila ng Panginoong Hesus at nakalaya itong dalawang ito. At isa roon, ang sabi niya sa Panginoon, Lord, sama ako sa iyo. Sabi ng Panginoon, hindi. Umuwi ka sa bahay. At umuwi siya, at ang sabi ng Bible, saan man siya magpunta, ipinatutuon niya ang lahat ng mga ginawa ni Jesucristo. Yung 10 bayan kanyang pinuntahan. At ibinahagi niya ang kabutihan ni Jesucristo. Sa isang encounter na yon kay Jesus Christ, na nagbigay ng pagbabagong buhay sa kanya, hindi nag-end sa kanya. Ibinahagi niya sa 10 towns ang mabuting balita ng kaligtasan. So kailangan din ang lahat ng mga mananampalataya na nakarinig ng salita ng Diyos, na experience si Jesus Christ, what I mean is nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, then i-share natin ang mabuting balita. Hindi dapat nag-e-end sa atin. Sineshare natin ang salita ng Diyos. Kaya sinabi kong, share what you have learned. Ano natutunan mo? Kaya nga mahalaga sa atin, mag-copy tayo, kopyahin natin ang ating ang mga teachings. At pag-aralan natin, pag-uwi natin, tignan natin ang scripture. Tama ba? Totoo ba ang itinuturo ko? Hindi masama yun na ma-question. Kailangan talaga yon. Pag-uwi ninyo, kailangan nyo i-search ang scripture. I-check ninyo. Tama ba ang sinabi ni Bishop? Totoo ba ang kanyang itinuturo? Biblical ba talaga yon? Kaya maganda yon na tinitignan natin. Kaya mahalaga na kumokopya talaga mismo kayo. Meron kayong mga copy ng mga teachings na ito. Hindi lang basta't amen ng amen. Kailangan meron kayong kopya, meron kayong Bible. Kaya titignan sa Bible, katulad ng ginawa mismo ng Berean, ng mga taga-Berean. Pagkatapos magturo ni Apostle Paul, anong gagawin? Pag-uwi nila sa bahay, sinesearch nila ang scripture. At dahil doon, nung nakita nila, tama, totoo ang itinuturo ni Apostle Paul, ang sabi ng Bible, nanampalataya ang mga taong ito. Ganon din dapat lahat ng mga mananampalataya. Pag uwi ninyo ng bahay, isa-search ang scripture, pero hindi doon nag-e-end. I-apply at i-share sa mga tao. Yun yung kahalagahan ng pagre-reach out natin. Kaya sa atin meron tayong outreach na ini-encourage namin lahat ng mga mananampalataya na mag-outreach. Minsan kasi kaisipan natin, para lang ito sa ilan, para lang sa mga mahuhusay magsalita. Wow! Nag-start naman ako, ano lang naman din ako. Pero dahil sa na-experience ko si Christ, pagkatapos ng aking encounter sa Panginoon, kinabukasan, isinare ko kaagad ang aking pananampalataya. Wala pa akong 24 hours na Christian. And that was 31 years ago. At 31 years na akong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Panginoon. At hindi na ako tumigil sa pag-share at pagpoproclaim ng mabuting balita. Bakit? Dahil naranasan ko ang kaligtasan. Nang marinig ko ang mabuting balita ng kaligtasan. Ayaw kong mag-end sa akin. Kailangan kong i-share ito sa mga tao. Kaya nawa ang lahat ng mga mananampalataya dito sa New Life at sa mga nanonood, huwag mag-end sa inyo. I-share ninyo sa inyong family, sa inyong mga kaibigan, sa mga kamanggagawa ninyo, sa mga katrabaho ninyo, sa campus, lalo na ngayon, start na ng klase. Balik natin ulit ang ating campus ministry. Marami tayong nire-reach out, ang kulang lang mga laborers.
Kailangan natin ng mga available na mga tao na magtuturo ng salita ng Diyos sa mga campuses na ito. Maraming open na campus sa atin. Ni-welcome tayo ng mga schools dito sa Santiago. Ang kulang lang mga manggagawa natin. Kailangan natin ng mas maraming mga magtuturo ng gospel. Amen? Magiging katulad ba tayo ng mga mananampalataya na kung saanong tinawag sila ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Bible, agad silang sumunod kay Jesus. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, follow me. Anong sumunod? Ang sabi ng Bible, at agad silang sumunod kay Jesus. So ganun dapat tayo, kaagad tayong sumusunod, hindi yung ipinagpapaliban natin. Alam ninyo, ang delayed obedience ay disobedience. Kaya wag dapat nating i-delay. Kapag sinabi ng Panginoon, now na dapat. Minsan yung now na yung, alam nyo nung kami kabataan, madalas ang prayer ay ganito. Laging merong nakarugtong na, right now. Natatnan nyo yung ganong prayer. Noong mga 90s, ganon ang mga prayer Lord, right now. Laging may ganon laging may right now. Pero pagdating sa word ng Panginoon, follow me, Lord, next time na lang. Next time na lang. Pero pag merong hinihingi kay Lord, right now, ibang klase, no? Pag humingi kay Lord, gusto right now. Pero pag sumunod kay Lord, next time, hindi dapat ganon. Dapat right now din, agad tayong sumusunod sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Number 2 principle, faithful minister. Usapan dyan ang faithfulness. Dahil ang isang taong spirit-filled, faithful. Tingnan natin, verse 7 ng Colossians chapter 1 sa second part. He is a faithful minister of Christ on your behalf. Tingnan nyo yung sinabi mismo ni Apostle Paul patungkol kay Epaphras. Unang ginamit niya, yung word dyan na tingnan natin is faithful. In Greek is pistos. Kapag sinabi natin pistos, trustworthy, loyal, especially sa mga spiritual matters. So ganito ang pino-point out ni Apostle Paul. Etong si Epaphras ay spirit-filled. Bakit? Paano ko nalaman na siya ay spirit-filled? Dahil siya ay faithful, mapagkakatiwalaan, napaka-loyal niya. So kung usapang loyal, kahit anong nangyayari, kahit walang nakakakita, nag-i-stay pa rin siya sa Panginoon. Kahit maraming mga pambabatikos, kahit napakaraming persecution, kahit hindi siya tinitingnan ng ibang mga Kristiyano, nananatili pa rin siya sa Panginoon. So tuloy-tuloy siyang nangangaral ng salita ng Diyos, ginagawa niya ang mga bagay na dapat gawin bilang isang lingkod ng Panginoon. Alam ninyo, ang hinahanap naman talaga ng Panginoon ay ang mga faithful. Madalas ang focus ng maraming mga Christian, pag sila'y nagte-train, ay yung galing, yung husay ng tao. Tama lang talaga na magaling ang isang tao, tama lang talaga na humusay ang isang tao, pero hindi yan ang pangunahin. Ang pangunahin diyan, faithful ba? Hindi pagalingan yan, kundi ang usapan, loyal ba yan? Faithful ba yan? So ang salitang pistos na ginamit ni Apostle Paul diyan, itong si Epaphras, napaka-loyal niya sa Panginoon at ang gospel tapat niyang itinuturo sa mga tao. At sumunod na word dyan is the word minister. Ang minister na ginamit niya dyan in Greek ay walang iba kundi diakonos. Pag sinabi nating diakonos, servant. So hindi ito patungkol sa position, ito yung isang naging problema sa mga disciples nung kasama ng Panginoong Hesus. Sa 3 taon at kalahati na kasama ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples, ang habol ng kanyang mga disciples ay walang iba kundi ang position. Sa leadership ay mayroong 5 level. At ang pinakamababang level ng leadership ay walang iba kundi ang position. And yet, maraming mga tao, ang hinahabol nila ay walang iba kundi ang position. Dahil ang para sa kanila, ang susi sa greatness ay ang position. Yun ang itinuturo mismo ng mundo. Pero ang principle ng kingdom ng Diyos, ang susi sa greatness is service. Ang ikaw ay mag-serve. Yun ang ibig sabihin ng diakonos.
Sumunod na word dyan, of Christ. So yung una na tinignan natin is the word faithful. Anong ibig sabihin ng faithful? Sa Greek is pistos. Ang ibig sabihin ng pistos is trustworthy, loyal, especially sa mga spiritual matters. Sumunod is the word minister, diakonos, or deacon. Ang ibig sabihin, servant. Sila ang mga nagseserve. Hindi sila boss. Sila ang mga tagapaglingkod, tagapagturo ng salita ng Diyos, nangangaral ng salita ng Diyos, pinaglilingkuran ang mga mananampalataya. Ngayon, sumunod dyan of Christ. So napansin ninyo, saan umiikot ang buhay at paglilingkod ni Epaphras? Hindi sa kanyang sarili, kundi kay Christ. Ganun dapat ang paglilingkod. Yun ang tamang paglilingkod, na ang focus ay kay Jesus Christ. Hindi sa dahil meron akong mabebenepisyo rito, hindi dahil sa attention, kundi dahil kay Kristo. Kaya siya naglingkod. Dahil sa naranasan niya si Christ, dahil siya'y nanampalataya kay Christ, so siya'y naglingkod kay Christ. Ang paglilingkod niya sa mga mananampalataya ay para kay Kristo. Nagre-revolve ang lahat kay Kristo, hindi sa kanyang sarili. Ang ministry ay hindi sa kanya umiikot, kundi kay Kristo. It means ang sentro ng lahat ng ginagawa ni Epaphras ay walang iba kundi si Jesus Christ. So ganun din dapat ang pagsiserve ng lahat ng mga mananampalataya. Ang sentro ay walang iba kundi si Jesus Christ, hindi tayo. Hindi ang ministry natin, kundi si Jesus Christ. Sumunod yung word na on your behalf. Anong pinopoint ni Apostle Paul rito? Na sila sabi niya, si Epaphras mismo ay naglilingkod kay Kristo para tulungan kayo, para turuan kayo, at suportahan kayo. So ginawa niya ito dahil mahal ni Christ ang mga mananampalatayang ito. So anong dapat natin gawin? Serve for Christ. Katulad ng ginawa ni Epaphras, nakafocus siya kay Jesus Christ. Hindi sa personal gain, personal attention, hindi sa kanyang benepisyo. Nakafocus ang lahat kay Kristo. Ganon din sa atin, sa ating pagsaserve. Ang lahat ay para kay Kristo, ang karangalan ay kay Kristo. Kaya nga ang principle dapat natin, katulad ng principle ni John the Baptist, Christ must increase and I must decrease. So hindi ang sarili ni John the Baptist ang kanyang ipinakilala, kundi si Jesus Christ. Ang focus ng kanyang teaching, ng kanyang message, ng kanyang ministry, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ganoon din sa atin, sa paglilid natin. Hindi dapat nakafocus sa atin, hindi sa atin ang atensyon, kundi kay Jesus Christ. So kapag sinabi na nating serve for Christ, it means ikaw ay laging trustworthy. Mapagkakatiwalaan ka. Hindi lang pag may nakakakita sa iyo, kundi maging walang nakakakita sa iyo. Kapag sinabi natin serve for Christ, naglilid ka with humility. Babalik ulit tayo sa salitang minister, diakonos, servant. Nagse-serve with humility. Tingnan niyo yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nag-serve siya with humility. Sinabi ng Panginoon, ang tawag niyo sa akin ay Panginoon, at totoo yun. Pero ako naghugas ng inyong mga paa. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, in the Gospel of Luke, naparito ako hindi para paglingkuran, naparito ako para maglingkod. So ginagaya natin ang ating Panginoong Hesus. Kapag sinabi na nating spirit-filled ang isang tao, ay nagsaserve yan with humility. Trustworthy yan. At hindi lamang yun. Kapag sinabi na nating serve for Christ, binibuild up niya yung mga tao. Katulad ng ginawa ni Epaphras. Kaya nga sinabi niya, on your behalf. Tinulungan niya ang mga taong ito para mapalakas sila, mapasigla sila, mailapit sila sa Panginoon. At ganun din dapat tayo sa ating pagsaserve. Maging encourager tayo, maging builder tayo. Mapatatag ang pananampalataya ng mga mananampalataya, yung mga nanghihina, napapalakas. Yung mga nawawalan ng pag-asa, nako-comfort. Yung mga nalalayo, na ilalapit muli sa Panginoon. Yung mga bumagsak, nare-restore. Yun yung serve for Christ. Hindi siya taga-sira, kundi taga-buo.
Dahil sinabi ng Panginoong Hesus, ang hindi ko kasama sa pagtitipon. Anong sinabi niya? Nagkakalat. Kaya kailangan, ang focus natin, walang iba kundi ang Panginoon. So tayo, encourager, builder. Amen ba? Napapatatag ang mga mananampalataya. Nare-refresh ang mga mananampalataya. Number 3 principle, Christ-like love. Tingnan natin ang verse 8 ng chapter 1. Your love in the Spirit. Kapag sinabi nating in your love or your love in the Spirit, ang usapan rito is Christ-like love. Ano nga ba pag sinabi nating Christ-like love? Sinabi ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng love. Ang ginamit din ni Apostle Paul dyan, katulad ng mga nakaraan na verse, ay walang iba kundi agape. So ngayon, nung ginamit mismo ni Apostle Paul ang your love in the Spirit, tandaan ninyo, babalik ulit tayo doon sa sinabi ng Bible, na nung tayo nanampalataya kay Jesucristo, pinanahanan na tayo ng Banal na Espiritu. At dahil tayo pinanahanan ng Banal na Espiritu, naroon ang fruit of the Spirit. At ang unang bunga ng Banal na Espiritu ay walang iba kundi ang love. At ano ang goal ng fruit of the Spirit? Christ-likeness. Makita si Jesus Christ. So ano bang itsura ng Christ-like love? Sacrificial. Yun ang unang itsura ng Christ-like love. Inibig ng Panginoong Hesus ang tao kahit hindi kaibig-ibig ang tao. Isinakripisyo ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para maligtas lamang ang mga tao. Sacrificial. Ganun mag-sacrifice ang ating Panginoong Hesus. Mayroong katunayan, mayroong katibayan ang pagmamahal ng Panginoong Hesus. Hindi lang hanggang salita, kundi ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng kanyang pagsasakripisyo. At ano pa, kapag sinabi natin Christ-like love, unconditional. Ang pag-ibig mismo ng ating Panginoon, sinabi ng kanyang salita in Romans chapter 5 na ibinigay ng Diyos ang kanyang anak noong tayo ay makasalanan pa. That is unconditional. Hindi nung tayo ay karapat-dapat, hindi na nung deserve natin ang love, kundi nung mga panahong hindi natin deserve ang love ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Ganon magmahal ang ating Diyos. So hindi niya hinihintay na maging deserve mo muna na mahalin, kundi, alam niyo unconditional. Ganon magmahal ang Diyos unconditional Walang kung, mahal kita, kung, hindi. Kundi ang pagmamahal ng Diyos, mahal kita kahit ganyan ka. Mahal kita kahit makasalanan ka. Mahal kita kahit nagrebelde ka. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Unconditional. Pag sinabi natin Christ-like love, forgiving. Tingnan niyo ang ating Panginoong Hesus. Nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, anong kanyang sinabi? Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sino ang mga kasama doon? Kasama na yung mga nagpapako sa kanya sa krus. Kasama na roon yung mga nagsisigaw na dapat siyang ipako sa krus. Kasama na roon ang mga religious leaders. Kasama na roon ang mga Roman soldiers na nagpako sa kanya. Lahat doon. Ginawa ng Panginoong Hesus at sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Yun ang Christ-like love. Mapagpatawad. At yun ang makikita mismo sa church ng Colossae. Natutunan nilang patawarin ng isa't isa. Hindi sila naging selective. Minahal nila ang isa't isa sa pamagitan, una, ng kanilang pagpapatawad. Sa pagtanggap nila sa isa't isa, ano man ang estado ng kanilang buhay, ano man ang kanilang background, kahit napakahirap ng kapatiran, minahal nila, inabot nila. Yung mga nanakit sa kanila, pinatawad nila. Yun ang Christ-like love. Puspos ka ng Spirit ng Lord, then nagiging mapagpatawad ka. Kung hindi ka naging mapagpatawad, then hindi ka puspos ng Spirit ng Lord. Puspos ka ng galit, puspos ka ng bitterness. Pag sinabi natin Christ-like love, nandun ang patient, or patience and kind. Kasi yun naman ang sabi ng Bible Love is patient.
Love is kind. Anong ibig sabihin pag sinabi natin mapagtiis? Naghihintay ka ng walang pagrereklamo. Nagpapakumbaba ka kahit nasasaktan ka or sinasaktan ka. Nagpapakita ka ng tiyaga kahit pa ulit-ulit na nagkukulang ang iyong kapwa. Yun yung sinasabi ng Bible na ang pag-ibig ay mapagtiis. Kaya pagkatabi mo, asawa mo, sabihin mo, magtitiis talaga ako sa iyo. Kasama ang pagtitiis. Tandaan niyo yan. Kasama ang pagtitiis sa pag-ibig. Ang sabi ng Bible, love is kind. Ibig sabihin, active in doing good. Aktibo ka na gumagawa ng mabuti, pinapakita mo ang compassion, nagbibigay ka ng comfort sa iyong kapwa kahit hindi nila ito deserve. Yun ang sinasabi ng Bible at ibig sabihin ng love is kind. Consistent kang magmahal kahit nag-fail sila. That is, the meaning of love is kind. Pag sinabi natin Christ-like love, it means humble and servant-hearted. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nagugas siya ng paa ng kanyang mga disciples. Pinaglingkuran niya ang kanyang mga disciples. Pag sinabing paglilingkod, katulad ng ginawa mismo ng ating Panginoong Hesus, mailapit sila sa Ama. Mag-grow sila sa kanilang pananampalataya. Mapatatag ang kanilang pananampalataya. Lumalim ang kanilang relasyon sa ating Panginoon. So, ganito yon. So, yung sa aking paglilingkod sa Panginoon, hindi ko inuuna ang aking sarili, iniisip ko ang aking kapwa. Gusto ko silang mailapit mismo sa Panginoon. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Reflect God's love. Babalik ulit tayo sa sinabi mismo ni Apostle Paul. Ang inyong pag-ibig sa Espiritu. Hindi ito natural love, kundi ito ay supernatural love. Ang mayroong ganitong uri ng love ay ang mga totoong mga mananampalataya lang. Ang mayroon sa mga unbelievers is the natural love. Pero wala silang supernatural love. Ang mayroon lang yan ay walang iba, kundi ang mga totoong mananampalataya. Kaya yung mga nagsasabing sila yung mga believers, walang sacrifice, hindi nagiging mapagpatawad, then questionable ang pagiging Kristiyano. Kasi ang totoong pananampalataya, ang saving faith ay dynamic faith. Nasa iyo ngayon, kung ikaw ay nananampalataya, inilagay ng Diyos ang kanyang grasya sa iyo. Lahat ng kailangan natin for holy living, according sa Peter, inilagay na ng Diyos sa atin. Kumbaga, dito sa iPad, i-download na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Naka-download na lahat. Hindi ida-download pa lang, naka-download na lahat ng kailangan mo for holy living. So ang mga mananampalataya, umiibig katulad ng pag-ibig ni Kristo. Babalik tayo ulit kung anong ibig sabihin ng love na yon. Sacrificial, selfless, unconditional. So sa selflessness, usapan dyan, nagiging mapagpatawad ka. Ganun mismo ang supernatural love na mayroon sa mga mananampalataya. So sana ganun ang makita sa atin ng mga mananampalataya eh. Alam niyo ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus na mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo upang sa ganun malaman ng sanlibutan na kayo yung mga disipulo ko. Though nasa atin na ang supernatural love na ito, kailangan na lakaran natin ito. Kailangan i-apply natin ito. Kailangan gamitin natin ito. Kaya nga inutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples. Magmahalan kayo. Mahirap para sa kanila magmahalan eh. Sa mga disciples, kung pansinin ninyo sa 3 taon na kasama nila ang Panginoong Hesus, laging mayroong competition. Lagi silang nagtatalo-talo. Ito mga disciples na ito, pasikatan sila eh. Merong division sa kanila. Pero inutusan pa rin sila ng Panginoon. Mag-ibigan kayo sa isa't isa.
katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Na sinasabi ng Panginoon, kahit nga matigas ang ulo ninyo, nag-aaway-away kayo, nagtatalo-talo kayo, lagi na lang habol ninyo position, sabi ng Panginoon, inibig ko kayo. Kahit ganyan ang naging ugali ninyo. Dapat ganun tayo eh. Tayo kasi ganito eh, tatanggapin kita ha, basta maging mabait ka lang. Ganun ba ang mga mananampalataya? Yung mga i-disciple natin, dapat mabait ka ha. Pag hindi ka mabait, di na kita mamahalin. Hindi kita i-disciple. Hindi dapat ganun. Kundi, pagtsatsagaan pa rin natin. Tandaan ninyo, kung ano ang katangian ng pag-ibig, kasama roon ang pagtitiis. Kasama doon ang pagtsatsaga. Nawa, tuloy-tuloy tayong mag-grow. Nawa, mapuspos tayo ng Spirit ng Panginoon. So maliwanag na ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay hindi sa pamagitan ng pagsigaw, ng pagtumba, kundi sa pamagitan ng pagsunod, paglago sa bunga ng banal na Espiritu at sa paglilingkod sa kapwa.